Isang napakamagarang kotse. Bugatti Chiron. Kulay blue ata yun. Yeah. At may backup siya. Yung backup niya, G63 Mercedes Brabus. Bilib ako. And then pag-search ko, sabi ko, Bugatti Chiron to, nag-check ako. Aba, may nagpapapulit, another Bugatti Chiron na naman. Yung isa sa may Pasay, from the airport going north. Yung isa, kung hindi ko nagkakamali, sa may bandang Ortigas, tumatakbo siya. So, chinek ko po yung presyo ng Bugatti Chiron. That's $3 million ang tag price. So, kapag yan po ay nagbayad ng tamang buwis, $6 million ang tax. Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na nakita sa kalye na nasa Facebook ngayon? At kung nagbayad ng tax ito, nagbayad ng entry, pwede makita yung entry noon? There is no record of either vehicle, Your Honor. There's no record. Paano kayo nakapasok ng Pilipinas yun? Lumipad? Punta rito? Kasi nandun po yung sa Facebook. Papakita ko sa inyo yung link. Bugatti Chiron. Anong sagot doon? Ang backup pa nitong isa, G63 Mercedes Brabus. So, pwede ba makita also yung entry, yung binayaran po nitong dalawa? Kasi magkasabay, parang wala pang plaka. So, kung yan ay wala kayong record ng entry niyan, then dapat magkaroon kayo ng full-blown investigation paano ito nakalusot. There is no record in the BOC during the time of the present commissioner and the present team, but it may have been registered previous. Maybe they can take a look at the record. Brand new po ito, Your Honor, Madam President. Kasi po, wala pang plaka. Mag-coordinate sila sa LTO, Your Honor, anong model ng kotse at kailan pinasok. They can No, do pero that. ang ibig sabihin, Your Honor, Madam President, I need an entry from the Bureau of Customs na ang dalawang Bugatti Chiron, whether this year, last year, the previous years, o kahit panong panahon, paano mga dinosaur, kung meron ba tayong record na dalawang Bugatti Chiron dumaan sa pier ng Bureau of Customs at nagbayad ng buwis. Kasi this is a super luxury vehicles. Mas mahal pa ito kaysa sa Ferrari at Lamborghini combined. 3 million dollars ang isa Tinignan nito. nila yung 2019 onwards, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Wala pa ho, walang record. Wala talaga. So Wala pa. therefore, ibig sabihin, ito po ay nakalusot. It's either misdeclaration or swing. Alin kaya doon? So there is a failure of intelligence dito. Declaration or what? A clear failure of intelligence. Magkano bang intel funds ng Bureau of Customs? Swing. Swing. Swing? Ano yung sabihin swing? What do you mean by swing, Your Honor? Swing, ibig sabihin, Yeah. parang multo ito. Parang nangyari dito sa Bugatti, Chiron. Pumasok, yung misdeclaration at least, dumaan pa sa Bureau of Customs. Swing yung walang record. Walang record po, ibig sabihin. Walang record ito. Pure smuggling ang tawag nito. Yung misdeclaration, pumasok ito, nagbayad ng buwis, kaya lang, konti lang yung buwis na binayad because na misdeclare nga. And then pagdating sa labas, nahabol, nakita sa mga papeles, through intelligence siguro, na oy, yung lumabas na ganitong kargamento with this kind of documents, ng ganitong araw, misdeclared items yun, habulin natin sa warehouse. Yun yung misdeclaration. Pero may record. Court stated. Wala ho talaga. So baka ito na yung sinasabi niyong swing ho. So therefore, magkaroon dapat tayo ng full-blown investigation tungkol dito. You Now, could file, yes. bibigyan ko kayo ng tip dyan sa Bureau of Customs. Sa Port of Batangas, super talamak ang smuggling dyan ngayon. I'll give you a tip. Ang dinideklara nila sa kanilang ipinapasok na luxury vehicle ay Toyota Tacoma. Kaya pag titingnan niyo sa entry niyo, ang daming Toyota Tacoma. Kasi nga, pag Toyota Tacoma, truck ito, libre sa excise tax, hindi mainit. Pick up po. Pickup truck. Pero ang laman pala, ito na yung Bugatti. I don't think sa 2019 to pumasok. Pumasok ito this year. Dumaan ito sa Batangas at idineklarang Toyota Tacoma, care of Rhea Gregorio. Care of. Ibig sabihin siya kasi ang district collector doon. So you have to investigate Rhea Gregorio. Kasi lahat po ng mga luxury vehicles ngayon,
ang pasok ay Batangas. Kapag makikialam yung CIS, makikialam yung IG, yung Echapuera, walang makikialam, lahat kayo diretso kay Grea Gregorio. Tingnan niyo po sa inyong mga entries. Ang daming pumapasok na declared as Toyota Tacoma or pickup truck. Kasi nga po, sa pickup truck, hindi ito mainit sa mata at libre po sa excise tax. Noong 17 Congress, pinatanggal ata yung excise tax para sa mga truck kasi nga raw po utility vehicle to ginagamit daw sa panghanap buhay, which hindi naman ako mag-oppose. However, nakahanap ng butas sa mga smuggler para i-declare na truck ang kanilang mga luxury vehicles. So, I need a copy. I mean, paki-research lang po What documents would you like, Your Honor? All the, na pumasok all the- nag-file ng vehicles. entry itong Bugatti Chiron. Ito lang po muna ng dalawa. so yung mga Toyota Tacoma nakalagay. Yung Toyota Tacoma, tingnan niyo po lahat ng pumasok. Ilan Toyota Tacoma They ang will check, pumasok. Your Honor. They will check and get back to you, Your Honor. Now, kung hindi po ito dumaan sa Bureau of Customs, pag nakita niyo po itong Bugatti Chiron, siguro pwede niyo pong parahin. At hanapan niyo po. May karapatan kayo. Siguro get in touch with the LTO, Highway Patrol, parahin, and then hingian ng tax declaration. Pag wala, alam niyo na po siguro ang gagawin. They will do that, Your Honor. Diba? Siguro naman, pag may nakita kayo ng mga super luxury vehicles dyan, ng mga brand new, I don't know, come up with an MOA with some traffic enforcement agencies. Hanapan ng tax declaration. This thing with, Make sure na para maging legit yung pag-pull over kasi meron kayong hinahanap. That's a Nakailan good idea, magbayad Your ng Honor. It's a very good idea to, they don't have one at the moment, but maybe you're right, they should have one with Okay, LTO. good. Noong 2019, nasunog po yung Port of Manila building at based po doon sa investigation ng Bureau of Fire, arson daw po yun. Ano na po ang naging follow-up ng Bureau of Customs doon po sa dineklara ng Bureau of Fire na arson, yung pagkasunog ng building na yon. That building is very important. Yung laman noon. Nung masunog yon, marami po mga dokumentong napakahalaga na kasama sa nasunog di umano. Nandoon po yung RCMG sa building na yon. Revenue Collection Monitoring Group. Ito pong RCMG, ito po yung legal service ng buong customs. Dito po sa office na ito, nakatago ang lahat ng dokumento ng mga napailan ng kaso ng mga taga Bureau of Customs. Ang lahat ng mga dokumento ng mga napailan ng kaso ng mga smuggler na kung saan kasabwat ang ilang mga taga Bureau of Customs. Ano na po nangyari doon sa sinabi ng Bureau of Fire na arson? Meron bang ginawa na follow-up investigation ng Bureau of Customs? Kung arson yun, ibig sabihin, may nagsunog. According to the Commissioner, it's not them who's investigating it, but the NBI, Your Honor. FBI. NBI. NBI. Opo. Okay, nagpa-follow po tayo sa NBI. They will check on that, Pero gumawa ba ng internal investigation ng Bureau of Customs? Kasi bukod sa RCMG, nandun yung AOCG, Assessment and Operations Coordinating Group ng buong Customs. Nandun po yung surety bonds. Lahat daw ito di umano nasunog. Wala ho bang kahadiyero man lang ang Bureau of Customs para ilagay itong mga sensitive documents? At sinabi na lang na di umano kasama sa nasunog. Especially itong mga surety bonds. How is it being kept? Ngayon, paano yung piniput yung records? Now, Now they have. the year before that, there's a certain Rhea and Dino, may malaking kaso sila tungkol doon sa mga missing na container na bigas. Again, itong pangalang Rhea, sumulpot na naman. So anyway, go ahead. Can you answer it? May sinasabi ko silang, may faults sila ngayon. So kahit masunog, I think that's fireproof. So at that time, in 2019, ibig sabihin, mano-mano, hard copy, hindi ho nakalagay sa iCloud. Di po. Bakit? At bakit? 1 million na bakit na tanong. Those are very sensitive documents. We're talking about cases being filed against hearing personnel of the Bureau of Customs and against smugglers. At nakalagay lang sa hard copy at nakalagay dyan sa tabi ng mga mesa sa sahig. Kaya nung nasunog, di umano ang building, nasunog yung building, totoong nasunog, at di umano kasama sa nasunog.
Opo. Ngayon computerized na ho sila pero at the time they were not, Your Honor. So ngayon computerized na. So kapag, God forbid, may nasunog ng building ng Bureau of Customs, hindi na pwedeng sabihin, pasensya na, kasama dun sa mga nasunog, May Dahil may backup, sensitive may documents. backups na ho sila may backup kung na tayo. mangyari ho yun ngayon. Okay. So yung mga surety bonds na worth hundreds of millions, sorry na lang yun, at kasama sa nasunog. Wala na yan. Yung mga surety bonds. Wala bang mga kahadiyero dyan sa Bureau of Customs? Ano po? Kahadiyero, yung safe na kaha, na doon nila Meron ho ngayon. documents. Meron Meron na na. ho ngayon. Dati yata. Sabi Dati nila, wala. 2019, wala pa. 2019, bago pa lang 2019, 3 years ago. So 2 years ago, prehistoric pa yung mga kagamitan sa Bureau of Customs. So after 3 years, saka sila naging modernized. Okay. Paki-imbestiga lang po sa Port of Batangas. Diyan po ngayon pumapasok yung mga gulay. Diyan po pumapasok smuggle na gulay, kotse, etc. Sunod po, yung oil. Alam niyo po yung kambal barko? Kambal, Anybody? Especially dyan sa may kambal barko ho. yeah, kambal barko. Oil smuggling. Diyan sa intelligence natin, nandito ba yung chief na intelligence? Kambal barko. Your Honor? Babae, intelligence chief? Okay. Identify yourself. State your name. Yes, good afternoon, Your Honor. You are. Vern Enciso po, Director of the Customs Intelligence and Investigation Service. Bern Enciso. Ang ina-expect ko ay yung general. Uy, sino ba yun? General Juby Max Uy, retired sir, is the Deputy Commissioner for the Intelligence Group. Exactly. Yun sana gusto kong makausap. Nandito ba? Nag-retire na? Hindi Retired po, sir. general. He's a retired general, sir. Yeah, he's a retired general, but I want to talk to him because siya yung nasa top. Sorry, Yes, hindi I'm tayo representing, nandito sir, sa kasi for the Intelligence Group. Meron pa mas mataas sa'yo. Siyempre, Yes, sir. gusto ko siya. Yung pinakamataas na. Is he here? We will try to, he's currently now in the office attending to a conference, sir. We will try to call him now, sir, to contact, Okay. sir. Hindi, kasi may mas mataas sa kanya eh. Gusto ko sana yung kataas-taasan. I don't know if you can answer my questions, but We I will try want our best. my questions to be answered by someone who's higher up. Higher than you, I'm sorry. Hindi sa minamata ko yung imposition. Hindi, mas gusto ko sa intelligence group. But anyway, go ahead. Try. Kambal barko, alam mo ba yon? Sir, the term na kambal barko, sir, I just heard of it right now, sir. Just right now, Yes, sir. I'll tell you what is the meaning of kambal barko. Dalawang barko magkapareho. Yung isa tatambay sa laot, yung isa dediretso sa, say, Port of Manila, na merong parehong karga ng 1 million liters of oil. Yung isa may dalang permit na para magdiskarga. Wala naman nakalagay doon kung saan i-diskarga. Tapos ngayon, magbabayad ng duties and taxes. Kung ano yung dapat bayaran para sa isang 1 billion liters of oil. Matapos mabayaran, aalis na siya. At di-design niya, matapos mabayaran, magdidiskarga siya. Siyempre, diskarga sa Port of Manila. Pag nadiskarga niya yung kanyang oil na 1 million liters, sasabihin niya doon sa nakatambay sa laot, nakadiskarga na ako, punta ka na sa Port of Batangas. Pupunta sa Port of Batangas. Pagdating niya doon sa Port Batangas, hawak-hawak niya, parehong dokumento, at yung payment na binayad sa POM, magkamukha yung barko eh. Maglalanding siya ngayon sa Batangas. Pagdating sa Batangas, may mga tagasalo. Sasabihin doon, idideklara lang, formality. Nagbayad na kami ng taxes and duties. Ito yung barko na nagdaong sa Port of Manila. Kaya lang, yung depo namin doon, puno na, walang mga truck available, kaya i-divert namin dito sa Batangas. Pero bayad na kami. Magdidiskarga sila doon. So isang barko lang na bayaran. Nakapagbayad. Your Honor, sir, with the current procedures and documentary requirements for the discharging of such
commodity, which is in this case fuel, um, uh, once paid, the fuel now is with the fuel marking program. Doping is done for this supposed tax paid fuel. So upon discharging on another port, it is also mandatory for the fuel marking testing for all discharging vessels, sir, before they can discharge. That's the current procedure, sir. I know, there is a procedure in place. Tama. Yes, However, kapag ang sumasalo na kung saan babagsak yung smuggled oil na, hindi na imposible lahat. Tama? Kung yung Bugatti nga, na Chiron, nakapasok nang wala man lang diniklara na kahit anong dokumento, di ba? Ito pa kaya. Yes, Your Honor, sir. Tama? Yes, Your Honor. Nangyari. Pai. Alam niyo po yung paihi, sir. We've heard of that modus operandi, sir. Paano po yung paihi modus operandi kung tatanungin ko po kayo? Your Honor, sir, the paihi is the ship side or the discharging of supposed fuel in the open waters, and then this is brought to land by another vessel coming from the said mother vessel, the paihi system, sir. And it's been happening for the longest time, and it's still happening time and time again. So what is being done here? Ano po yung ginagawa ng Bureau of Customs? Kasi pwede kayong usap dito sa Philippine Coast Guard. Patuloy pa rin po nangyari ito, lagana pa rin po yung paihi. Tama ka, nasa international water, yung isang barko na naglalaman ko ilang bilyon na litro ng oil, and then may mga barge doon na paglalagyan nito mga oils. Bawat barge, maglalanding yan sa mga private pier. Sa iba't ibang private pier. Madalas sa Batangas. Yes, Your Honor. At pagdating doon sa private pier, nandun yung mga lorry. Alam mo yung lorry? Yes, sir. Yung mga truck. Pila-pila yan. Kakarga doon. Diretso na sa depot. Your Honor, sir, that the modus operandi is, we acknowledge it's really happening. And based on records, for 2023, the Bureau of Customs has already apprehended 714 million of smuggled fuel. Comparing it from previous years, for 2022, 160 million. And for 2021, 6 million. So we could see, sir, that the Bureau of Customs, Your Honor, sir, is doing its efforts in curtailing this said modus operandi, with the help also, Your Honor, sir, with the Philippine Coast Guard, Philippine Navy, and other government agencies, Your Honor. Tama yan, sir. Pero kung minsan selective po yung panghuli. Dahil kailangan talaga magkaroon ng trophy ang Bureau of Customs. Kailangan once in a while, meron silang maipakita sa publiko na meron silang huli. So kung tutusin, parang sinasadya yun. Manghuli kami ngayon, nakapasok na say 100 million liters, manghuli tayo kasi naman lang manghuli tayo ng 1 million to 2 million liters. Regalo na lang yon. Diba? And then, ito pang nangyari. Manghuli. Sabihin natin hindi lang sa oil, misdeclaration. Alam niyo po ito sa Bureau of Customs. Wala ka nang kinalaman dito, ba't sasabihin ko na sa iyo? Nakatingin si minority. Manguhuli kayo ng misdeclaration, di ba? In some cases, yung misdeclared ng mga items, may lalagay sa seizure. Tama? Especially pag bawal yung items. Tama? Yes, Your Honor. Pagdating po doon sa after naman seizure, i-auction to. Pagdating sa auction, moro-moro sapagkat nakaantay na doon yung mga tauhan ng smuggler na nang-misdeclare. I'll mention to you, itong mga tauhan ng mga smuggler na tagasalo ng mga misdeclared items na na-seizure, na sila po ang palaging nananalo time and time again sa lahat ng auction. Robert Uy, Aris Rojas, Chris Tagle, Daniel Brito, Edward Uy, Gina, Casey, Orlan, Willie. Every single auction, sila lang nananalo, wala nang iba pa. For so many years, sila, pangalan nila palaging lumuluta. Yes, Your Honor. For the auction seized commodities, this is an open public bidding, and the COA is also on board in witnessing such procedures that. Open bidding meaning sinasabi yung amount, parang yung napapanood natin sa mga Discovery Channel na Yes, Your 1,500, 1,500, and then 2,000, 2,000, tataas. I don't think so. Sealed bid to. Ang sinasabi nakarating sa akin information. Naka-sealed. Hindi yung sinisigaw
I don't think so. Kasi kung sinisigaw nyo, then give me a video of that. Na yung sinasabi, 1,000, 5,000, tapos sa taas, 10,000, 1 million, 1 million, okay, calling once, calling twice, bong, panalo yung 1 million. Meron bang ganun? Kung meron ganun, I need to see the video. Kasi ang pagkasabi sa akin ng source ko, sealed bidding daw po ito. Nakalagay sa envelope, nakasealed, and then sasabihin, kunyari, nandiyan yung mga taga-COA, kung sino-sino pa sinasabi nyo, and then bubuksan, at ang nanalo ay, na pwede mang moro-moro na lang, at ang nanalo ay, itong mga pangalan binanggit ko, palagi. Your Honor, sir, on the said auction, the Bureau of Customs sets a floor price for each commodity. Exactly. And we are also getting such valuation. For example, for rice, we will No, be sir. No, sir. Sorry. I have to stop you. consulting. I have to stop you. Yes, sir. Napapaliw ka sa pinag-usapan ng topic. Kasi ang sabi mo, open bid. Ang sa akin, pag open bid, yung bang isinisigaw, nandyan yung mga bidder, tapos ngayon may nagtatawag, nagko-call, may mga numerong hawak, sabi, okay, 1,000, tataas. 5,000, taas. 10,000, 500,000, 1 million. Pag sinabi, going once, going twice, walang nanalo, walang nag-bid. Ikaw, 357, panalo ka na, 1 million. Hindi ganun eh. Kasi kung ganun, then give me a video na ganun nga. Kasi pagkakalam ko, sealed bidding. Your Honor, sir, that the procedure that the Bureau of Customs is practicing is what I would mean that it's an open bidding. Everybody's invited to join. Exactly. Everybody, pero time and time again, these are the people na nananalo. Sila lang palagi ang nananalo. Yun yung point ko. Yes, Your Honor. Kaya ang lumilitaw po, moro-moro lang. So dapat, pag sinabing open bidding, kino-call out yung amount. And then, bawat participant may mga numero. Para walang moro-moro. Kaysa naman yung nakasil, and then, syempre, doon sa mga nakaselyo, may check doon, ito check, ito yung mananalo. Pagbukas, panalo si Herodes, bukas si Poncio Pilato, bukas si Barabas, sa isang araw naman si Judas, sa after 1 week si Estas. Anyway, Yes, Your Honor. baguhin niyo po yung auction. Pwede ho ba sa commissioner? Ang gusto ko po, open bidding. Na pag open bidding, kinocall out yung amount at lahat ng participants may mga numero at nang sa gayon, hindi na pwedeng matawag na moro-moro. Pwede ba baguhin natin yung bidding? Your Honor, sir, as per the Commissioner, we will be introducing a new system of the auction wherein we will be having an e-auction, sir. Online na po ang auction. So, if when we mentioned that it's an open bidding, we will be now online. So, Ay, pangit yung, I don't know pero hindi pa rin maganda online. Kasi sa online, kayo lang, pwede kayo mag-usap-usap dyan electronically. Gusto ko open. Dapat yung mga nagbibid, nandyan. Kasi pag online, pwede ka mag-participate kahit ikaw nasa Hong Kong, nasa Beijing, nasa kung saan kang bansa, nasa lupa ng Pilipinas. I want the people participating in the auction, they should be there physically. So para makita natin yung mukha ng mga nagbibid, kung sila ba'y pare-pareho na lang. Dapat nandoon. They should be present. sir, the one that you mentioned, the procedure, that is now the current procedure that is being done. It is? Yes. Can I see a video of that? Show me a video. Yes, we will produce, Your Honor, sir. Produce me a video na ganun nga yung procedure. Kasi yung pinaka-latest source ko, gamit mismo sa committee ng auction, isa doon, nagsabi sa akin, hindi raw ganun. The auction that is being done is posted live in our Bureau of Customs Facebook pages. We will try to retrieve it now, sir. Kino-call out yung amount tulad ng sinabi ko? The calling of amount is once the bidding or the bidder has already submitted his bid and it's being called out. Ay, hindi po, sorry Ang sinasabi mo magsasubmit. Ang sinasabi ko, real time. The opening of the bids of the bidders is open simultaneous, and Okay. the calling out of the winning bidder is also done on that same day. And they're there? Yes, Your Honor, sir. At nagbabanggit ng amount? At Yes, Your Honor. nagpapataas ang amount? Yes, Your Honor, because they will be posting the performance. Make sure na you're saying, I don't want to put on oath kasi baka mamaya ma-contempt ka. You make sure kasi yung source ko, galing mismo sa taga-auction mismo. Siya mismo nagpapatunay, and he's member of the auction committee, na hindi ganon. Nagkakaiba kayo ng impormasyon. Siyempre, mas pagkakatiwalaan ko yung taga-auction na source ko. Yes, Your Honor.
As per commitment, sir, we will be submitting such video and Submit mo sa akin. yes, Your Honor. And itong mga sinasabing mga palagi na lang nanalo sa auction, paimbestigahan nyo. Okay? Thank you. Next. Pinuri ka kayo doon sa vape. Na nahuli. Sino po yung may-ari ng vape na 1.4 billion? At paano po nakalusot yun? Sir, pwede bang palitan na natin yung si intelligence? Sino bang pwede? Deputy Commissioner? Commissioner? Sinong gusto? Sir, the operations of the vape, Your Honor, sir, was conducted by the Customs Intelligence Investigation Service, which is under my, Okay. Well, May- congratulations ha. On the other hand, I need to know the owner of the vape. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung sino may-ari ng vape. Eh, gayon nahuli nyo naman na. Di ba? Sino may-ari ng warehouse? Ano ang truck container number? At paano to pumasok? Your Honor, sir, the vape was seized inside a warehouse outside already of the port. Correct. Yes, Your Honor. Yes. So, Initial investigation, Your Honor. who's the owner of the vape? $1.4 billion ang vape. Dapat ang taxes known and duties is 700 million. Yes. Kalahati. As per initial investigation, sir, the lessor of the warehouse No, umpisa muna natin sa may-ari. of the warehouse, Your Honor. The vape muna. Yung items, yung goods. Yung Oh, vape. Sir, the commodity that was found was Who owns with it? markings of Flava. Flaba. Flava, sir. Flava. Flava. Yes, Eh, Your brand Honor. natin yung Flaba. The brand, Your Honor. Yes. Ang gusto ko malaman, sinong owner, at sinong importer, sinong consignee, and then sinong broker. Broker and consignee. Yung Flaba sinasabi mo, brand yun eh. Sa palagay ko lang. It would appear, Your Honor, sir, a certain Miss Lilac Season Tayaban Miss Nina Season Tayaban. was Okay. is one of the incorporators and declared owner of the said goods stored in the subject warehouse. Okay. Ang sunod kong follow-up na tanong, ano nangyari kay Miss Nina Season at Tayaban, nasampanan ba siya ng kaso? They were made to submit documents on the said vape and the reglementary 15-day period to submit such proof of payments as required under the letter of authority, Your Honor, has already lapsed. And Kaya nga, so as she submitted, did she comply? no, Your Honor, sir. So kung hindi siya And nag-comply, subsequently, Your Honor, sir, a recommendation was submitted to the district collector of the Port of Manila, and the district collector has also issued a warrant of seizure and detention against the said commodities found inside the okay. warehouse. Your Yeah, Honor. warrant and seizure. Okay yon. Pero gusto ko malaman kung itong Miss Nina Season Tayaban ay na-file na ng kaso. Uh, Currently, Your Honor, sir, the Bureau of Customs is conducting case build-up for the appropriate administrative and the criminal charges, Your Honor. Case build-up. Eh matagal na po ito, isang buwan na. Hanggang ngayon, puro case build-up pa rin. It's very easy, simple. Pumasok yung kargamento na misdeclared, na seize ninyo, identified na siya yung may-ari, sampan agad siya ng kaso. Tapos na yung kabi niyo, di ba? Pinadala niyo siya ng sulat at hindi siya nag-comply, di ba? So sampan niyo na agad ng kaso and then let the fiscal decide. Of course, kompleto reklamo, papakita niyo doon kung paano siya nahuli at kung magkano sa mga taxes nito and misdeclared to and under customs tariff law, blah, blah, blah. Ito yung kaparusahan, ito yung kasong pwedeng may sampa sa kanya, etc. Sampa agad. Ba't pa natin pinapatagal? Nag-aantay ba tayo na makikipag-contact si Ms. Tabayaban para makipag-areglo? Kasi habang tumatagal, parang nag-aantay ng aregluhan. Your Honor, sir,
The seizure proceedings will be commencing after the issuance of the said warrant, but simultaneously, the Bureau of Customs, as mentioned, Your Honor, case build up for the filing of the cases. Okay. Yes, Your Honor. Now, dalawang question pa dito sa vape. Galing to ng China, right? Markings found on the said commodity, Your Honor, has mentioned China. Correct. Bago yung consigning name, tama? Consignee. Name of consignee. No consignee was, Your Honor, was, No consignee was mentioned. yes, because no submitted documents on the said imported articles, Your Honor, sir. Okay. So, ito ba ay dumaan sa Excel? We haven't established, Your Honor, on the mode of entry, but this is also part, Your Honor, of the investigations being Kaya conducted. nga, again, Philippine Intelligence, hindi ka siguro kasama dito. Dapat yung mas mataas sa'yo. Bigyan kita ng proseso dyan. Darating po yung isang kargamento. Yung may-ari po nung kargamento, magpapile po siya ng entry. Pag-file niya ng entry, papasok yan sa Risk Management Office. Yes, Your Honor. Yung Risk Management Office, meron silang system doon na kung saan ina-identify agad yung mga high risk sa low risk. Pag na-identify na high risk tulad nito, China, bagong consignee, dapat to red lane. Tama? Ngayon, kung dito dumaan sa red lane, may problema kayo sa mga taga-RMO. Doon kayo mag-umpisa sa RMO. Yes, Your Kasi dyan sa RMO, marami mga salbahe. Kasi sila yung taga-sara. Ito ba ay dapat red lane? Pag red lane, bunubusisi yan sa x-ray. Pag green lane, wala nang x-ray yan. So itong mga taga-RMO, puro green lane ang green lane. Bibira sila maglagay sa red lane. Pero ilalagay ka sa green lane sa magkanong halagang pag-uusapan. Usually ganun nangyari. So that's something that the commissioner should investigate. Yung mga pinanggagawa ng inyong mga taga-RMO. Your Honor, sir, as for the risk management office, the category or the tagging of such shipments, this is purely computerized. I know, kaya nga computerization. Pero kayo po yung mag-feed dun sa computer, di ba? Pagkatapos, lalabas sa computer, AI yun di ba? Yes, Your Honor. And then, it will tell them, kayo dyan sa Bureau of Customs, na ito ay high risk, therefore, ito ay dapat dadaan sa red lane. Hindi naman po sa yung machine na magtutulak sa kargamento, tutulakin ng machine o robot, papuntang red lane o green lane. Tao magsasabi, tama? Yes, Your Doon Honor. kayo mag-umpisa mag-imbestiga. So, umpisa niyo paglilinis doon. Mhm. Tama? Yes, Your Honor. Now, let's talk about X-ray. Bakit kayo mahilig bumili ng X-ray coming from China? Why not from the US? Na kung saan, mas mura na nga, mas dependable pa. Sa China, pagka mahal-mahal, sirain pa. Ano nangyari? Your Honor, sir, we are retrieving the data. Saka isa pa, pakitong ko na rin. Maintenance para sa NucTech, which is made in China. 700 something million pesos every year. Almost $1 billion for maintenance. Hindi pa kasama dyan yung pagbili ng mga bagong equipment kapag halimbawa may sira na wiring o may palitan ng pyesa. Almost $1 billion, 700 something million pesos a year in maintenance. Compared doon sa US made na mga X-ray, less than half of that. Your Honor, sir, currently the X-ray inspection project. So, ang sa NucTech is Chinese. Astro P6 is US. Okay. Now, follow-up question ko po. Ito siguro hindi ka na dapat sumagot nito. Iba na lang kasi wala nang kinalaman sa Intel. Okay. NucTech is Chinese and then Astro P6 is US. Ang tanong ko ngayon dito, ilan NucTech X-ray machines meron tayo? Ilan ang sira na nakatenga at hindi na ginagamit? At ilang Astro P6 ang meron dyan sa Bureau of Customs
at ilan ang hindi na ginagamit. Kasi may mga Nuctec machines na hindi na gumagana. And yet, nagbabayad tayo for the maintenance of those extra machines na hindi na gumagana, na hindi naman ginagalaw, kahit man lang shinan o ipu-ipuin, punasan man lang ng basahan, walang ginagawa. And yet, binabayaran natin yung machine na sira na yon for the maintenance. Yes, sir. Your Honor, I am Benvenido Y. Rubio, the Commissioner of Bureau of Customs. Your Honor, we have a total of 120 machines. Of Nuctec. No, 28 are from China, Okay. Nuctec brand. Okay. 79 are from US, Okay. and Rapiscan and Astrophysics. Okay, as to piece 79. All right. Now, ilan po sa out of 26 dito ang gumagana at ilan ang hindi na? All the 28 units of Nuctec are operational, Your Honor. They are operational, then I need to get a copy of that and certified by each district collector kung saan naka-detail yung mga machines na yan, certified by them na it's operational. I sorry, Your Honor, I have to correct my figure, Your Honor. There are 2 non-operational Nuctec X-ray machine. 2 non-operational. So what happens to those 2 non-operationals, Mr. Commissioner? And why are they not operating anymore? There's a request to upgrade. Your Honor, we requested a quotation for repair from Nuctec for the 2 non-operational machine, Your Honor. How much is a Nuctec machine? While you're looking at it, Mr. Commissioner, kasi it's, para sa akin, kung mas mura na ipatimbang na lang yan, kaysa naman maghingi kayo ng upgrade yan at palitan nyo ng kung anong mga pyesa at pagkamahal-mahal, wag na lang. I-dispose of na lang yan, bili na lang bago. Bakit tayo palagi nag-stick sa China brand? Bakit? Kasi sa China, malakas ang korupsyon. Kasi po, yung mga taga-Nuctec, malakas dumaglagay. Kaya, palaging mahal sila. Anyway, so, dalawa po yung non-operational. Magkano po yung yung isang Nuctec X-ray machine po, Mr. Commissioner? Your Honor, we have no pending plans to purchase new units, Your Honor. We plan to upgrade the existing ones. Magkano po yung isang Nuctec and- machine? Is that the Nuctec? Nuctec machine. Okay. Magkano po isang? Your Honor, I can just give you the upgrade cost if we upgrade the. No, the existing- yung brand new lang po. Kunya procure. The brand new one is about 146,450,000. 146 million. Okay. Your Honor. Now, magkano po yung maintenance every year? Tama ba ako? Yung figure ko, 700,000 more or less per year for all this Nuctec machine? To my recollection, sir, it's just 220 million, but I'll check the figures again, Your Honor. I saw the figure. I think it's 700 something million. Kasi nga, kung i-divide mo yung 700 something million divided by 26, konti na ng diferensya kung bibili tayo ng bago kaysa na magpaparepair tayo at magkano bawat repair. So, syempre, pag magpa-upgrade tayo, repair, tataga na naman yung mga taga-China. At syempre, pag tumaga sila, may sasalo na bulsa sa taga-Bureau of Customs. Your Honor, the last purchase of Nuctec machine was 2007. 2007. Yes, Your Honor. I don't think so. Meron ako nabasa ng isang article na 2020 ata. Meron kayong na-procure ng mga Nuctec machine. No purchase, Your Honor. I think I saw some. But anyway,
In fact, nagkaroon natin ng kaso sa ombudsman pa yung nag-procure niyan. Hanggang ngayon naka-pending sa ombudsman. And I'm not gonna mention any more names, but merong nakasuhan. Kaya nga dapat, Commissioner, kung ayaw mong madamay, gusto mong pagkatapos ng termino mo, okay ang name mo, huwag ka na magbili ng China-made. Siguro ibang brand na lang, ibang US, British, I don't know. Diba? Kasi sirain itong sa China. Yun yung narinig ko sa mga taga Bureau of Customs. Okay. Okay na tayo sa machine. Okay. Kunti na lang, malapit-lapit na tayo. Yung mobile X-ray machine 2020, ano to, New Tech? 2021? 2020 ata. While you're looking at it, noong 2016, may COA findings na overpriced pang maintenance ng mga X-ray. Yan yung sinasabi ko. 700 something million pesos para sa maintenance ng mga X-rays. Diyan. Ito, COA na mismo nagsabi, overpriced masyado ang maintenance. Babaan niyo po yung maintenance. Sayang naman, napupunta lang sa kung saan-saan. Commissioner Odin nasabi. Anyway, yung 2020 Commissioner, tama ba? Nyuktec yun? Sa ano yung mismo website? Saan application ito? Baggage. Yes, ano, mobile ba? Hindi mobile pa. Pero BCT, baggage. Konti. BCT, ang location ng BCT. No, apat na mobile naman na procure namin sa noong 2020. By the XXC, Your Honor, 4 units of Noctec. So meron, Mobile Noctec was procured by PITC. I was procured through PITC. PITC. Yes, Your Honor. That's not from the Bureau of Customs? We are the end user, Your Honor, but the procurement was with PITC. Pero ang Bureau of Customs nag-order, idinaan sa PITC. At pera ng Bureau of Customs. Your Honor, it was PITC who conducted the bidding, Your Honor. Kaya nga, pero pera ng Bureau of Customs. Yes, Your Honor. Exactly. So again, here comes Nyuktec. Okay. Yan sinasabi ko. Overpriced ang Nyuktec. Maging sa maintenance, overpriced pa rin. And my advice to you, Mr. Commissioner, yung mga nakatenga doon na dalawa non-operational, nag-antay kayo na para yun ay upgrade at i-repair, don't. Sasabit kayo dito. Promise, sasabit at sasabit kayo. Dahil yung mga nakatengang dalawa dyan na non-operational, nagbabayad tayo para sa maintenance na hindi naman ginagalaw. Kahit man lang i-feather duster, kahit man lang tanggalin yung alikabok, walang ginagawa. And yet, may nakalaan doon para sa maintenance noon. So if I were you, dispose of that, ibalik na yan kung saan, and then bumili ng bago. Maybe mas mura, magpabid kayo ng US made. Na mas mura na, mas less pang tina-charge na maintenance. Kasi sa US, walang hausyaw. Very strict ang mga provider niyan. Hindi nila pinapayagan yung korupsyon, yung kanilang mga taga-maintenance o pinapadala dito ng mga technician, hindi nila pinapayagan na masangkot sa katiwalian. Kaya kung mapapansin nyo, di ba mas mura ang maintenance ng Astro P6 kaysa sa Nyuktec? Tama.
We will look into that, Your Honor. Mas mura, and we nakita ko will na po check yan. which Nakita is ko na more po. economical, sir. Mas mura, matibay na, tapos mas mura pa. Itong isa, mas mura pa. Mas mura pang presyo at mas mura pa yung maintenance. Itong Chinese, pagkamahal-mahal, sirain, pagkamahal man ang maintenance, para naglulukanan tayo. Yun lang po, Mr. Commissioner, tungkol dyan. Okay, let's move on. Dalawa na lang po. Have you heard of paper export, Mr. Commissioner? Paper export. I'm talking about warehousing. Hindi ito yung papel na ina-export, literal. Paper export. This is a modus operandi. Warehousing. Sir, I think, sir, Your Honor, paper export is refers to a modus where they export empty containers and just use the and will Oh, sorry. Ako na lang po magpa-explain para mapabilis tayo. Paper export, ganito po. Mag-i-import ang isang merong warehouse sa mga processing zone. Okay? Na mga raw materials. Okay. Now, itong mga raw materials na in-export, ini-import nila, zero taxes and duties po ito. Okay. Zero taxes and duties dahil ipoprocess nila yung raw materials na yan, after na ma-process nila yan, para maging buo, yan ay i-re-export nila. Doon kikita ang bansa, doon kapag nire-export. Now, ang tanong, nailabas ba yung in-import nila raw materials? Hindi. Ibinenta sa loob. Dapat yun, ulitin ko po, mag-i-import ang isang may warehouse na merong supposed to be processing plant ng raw materials. Pagdating ng Pilipinas, libre yun. Ni singkong duling, wala silang babayaran. Sa kondisyon, ipoprocess nila yun, imamanufacture nila. Say halimbawa, export sila, mag-import sila ng tela. Libre yun. Ang taxes noon. Sa kondisyon, gagawin nilang RTW yun. Kapag naging RTW na, i-re-export sa ibang bansa, doon tayo kikita. Parang gano'n, example lamang. Kaso, ang nangyari, hindi na po lumalabas ng bansa, yung mga tela, dito na po ibinibenta. Tama? At isang sample pa rin dyan ay yung resins. Yung bilog-bilog na raw materials para sa plastic. Yung ginagawang pang mga bottled water, plastic, etc. Idudugtong ko pa po para magkwento na lang ako, mapabilis tayo. So ngayon, yung binibigyan niyo po ng permit ng ganon para makapag-import without paying taxes with the condition i-re-export. Ang nangyari, pag inilabas nila sa bansa, sa isang container, ang container walang laman. Kuminsan may lamang bato, basura, and then may papel sila na pakita na export na hindi naman. Yun yung paper export. In-export na sa papeles yung raw materials na manufacture, when in fact, wala naman laman. Now, I'll tell you paano maiwasan yan, Commissioner. Number one, from now on, dapat yung bansa, ay unang-una dapat lahat ng mga may warehousing na nag-i-import ng raw materials at nakakalibre sa taxes and duties with the condition yan i-re-export, gusto ko po ng audit to make sure na lahat ng ito ay mayroong processing plant. Can I get that? yes, Your Honor. I need to get that ASAP. Yes, we Ilan? have that, Your Honor. Ilan yung sa mga processing zone? Sa lahat ng mga economic zone, tulad ng mga PESA, Philippine Economic Processing Zone. Tama? Lahat ng mga nandoon, gusto ko each and every one of them magpakita with picture and all na sila ay meron talagang processing plant. Because more than 50% of them ay wala.
Wala talaga. Zero. So I need an audit. ASAP. We will give you that, Your Thank Honor. you. Sige, go ahead po. But currently, Your Honor, PESA cargoes are before they leave the PESA zone, it's opened and it's being inspected, and then before it goes to the port of loading, we attach an e-track system, Your Honor, to ensure that the cargo is intact before it reaches the port of loading. And then from there, we detach the e-track system to ensure that the containers really have the declared contents. Baka transshipment po yung sinasabi nyo. Iba po kasi yung transshipment. Iba po yung sinasabi ko yung sa mag-i-import ng raw materials. Alam mo na yun kanina, hindi ko na ulitin. With the condition dapat i-re-export. Pero dapat lahat naman yun na binibigay ng permit na to have that kind of arrangement, dapat meron silang processing plant. And I want an audit in each and every one of these companies that were allowed and given the permit na para mag-import ng raw materials ng walang bayad na taxes. So give me a list. Yan ang warehousing, 150 o 1,500. Then dapat 1,500 ang may kita kong processing plant. 1:1. Yes, Your Honor, we'll Ipapangita conduct an audit. natin po yun. Tama. Okay. Now, nabanggit nyo na rin po yung transshipment. At tuturo muna ko kayo. So, para masiguro na talaga nire-export nila yung kanilang mga goods na nakalibre dito ng tax, diba? Na na-process nila, kunyari talagang totoong na-process. Humingi po kayo doon sa bansa na pagbabagsakan ng kargamento na manufacture na ng resibo galing po sa port of that country. And plus sa kliyente na sasalo na kukuha ng kargamento na nanggaling dito. Dapat may resibong ganon. Nang sa gayon, maiwasan na po natin itong tinatawag na paper export. Malaking perang nawawala po sa atin ito every year by the hundreds of millions. Sayang naman. Okay, pwede ba sir? Ganon? Yes, we'll do that, Your Honor. Ganon din po ang nangyari sa transshipment. Halimbawa, ano yung transshipment? Yung Hong Kong, ayaw niyang tumanggap ng sigarilyo na shipment galing sa Vietnam. Okay? So ang gagawin ng Vietnam, yung sigarilyo, isi-ship dito sa Pilipinas. At dapat yan, from the Philippines, saka isi-ship sa Hong Kong, tatanggapin ng Hong Kong. Tama? Ang nangyari, isi-ship ng Vietnam yung sigarilyo sa Pilipinas na instead dapat papadala sa diretso sa Hong Kong, hindi, inilalabas na. Ibinibenta na rito. Kalahati noon, usually kalahati. And then yung kalahati, lalargahan. Diba may hulong na ako? Yan ang magpa-register siya. Smuggling at transshipment. Walang tax. Di ba? Hindi, dapat yan. Saan siya? Ilabas. Transshipment. Oh. Correct. Kung na ilabas. Ito ba? Okay. Hindi yung masagot? Sige. Your Honor, what is being done now if the arriving cargo is declared a cigarette and it goes to it is Transshipment. through transshipment, it is not allowed to be withdrawn to our country, Your Honor. And as an additional security So, by law, ano they po have yung to mga measures? register. Okay. Registered. They have to register with BIR, Your Honor, whatever is whether it's bound for the economic zones. They Again, have to register with BIR. Mr. Commissioner, alam ko hindi ka pinanganak kahapon. Kung yung Bugatti Chiron nga nakalusot,
Yan pa kaya mga sigarilyo-sigarilyo lang. So nagagawa ng paraan yan na maipalusot. I'm just giving an example. Di ba? Na transshipment papasok dito kaya maraming kumakalat ng mga sigarilyo kung saan-saan ang galing. Hindi lang sigarilyo, kuminsan iba pang mga items, ibang goods. Okay. Now, punta naman tayo sa seizure. Di ho ba pag seizure, na-seize yung isang kargamento, especially kung bawal, yan po ay napupunta sa condemnation facility. Yes, Sinusunog o sinisira. Tama? yes, Your Honor. The mode of disposal for seized cargoes, Your Honor, is either by way of auction, if there's Hindi kasi value. yung And- auction, condemnation, ibig sabihin susunugin dahil halimbawa, fake na mga Louis Vuitton, fake Yes. na mga Hermes, Yes, Your Honor. kinokondem yan, tama? Yes, Your Honor. Yes, Tapos hindi mo ino-auction. yes, Your Honor. Pero bakit mga na-seize na mga fake na mga Louis Vuitton, Hermes, and kung ano pang mga bag, Prada, bakit nakikita sa merkado, andyan sa Green Hills, sa Baclaran, nagkalat, na dapat ito na-condemn ng mga mahuli, ba't nagsilipana dyan sa Quiapo, mga fake na mga Louis Vuitton na na-seize? Tapos tatanungin ka pa sa Green Hills, ano ba, Class A, Class B, Class C? Kasi yung Class A malapit sa katotohanan, yung Class B medyo okay lang. Class C, halatang halata. Oh, di ba dapat kinukondem mga yan? Oh, bakit nagkalat na bentahan dyan sa mga merkado? They are prohibited importation, Your Honor. Exactly. They're prohibited kasi nahuli niyo yun di ba? In fairness, binibigyan ko na nga kayo ng credit dyan. Give credit where credit is due. Magaling kayo. Naharang nyo yung mga fake na mga Louis Vuitton, fake na mga Prada, fake na mga Hermes. Seizure yan. Condemn dapat yan. Susunugin yan. Pero imbis na sinusunog, ayan, nagkalat sa merkado. Your Honor, in the process of condemnation, other than the representatives from the Bureau of Customs, we also have representatives from other concerned agencies. There's even the brand owner is present during the actual condemnation. So if it's a Louis Vuitton, Your Honor, we coordinate with the resident representative or brand owner of. I know, that's the policy. Hindi po ba? Yes, Your Pero Honor. pwede naman baluktutin yung policy para mapagbigyan yung gustong gawing kalokohan ng isa o dalawa o ilang tao diyan sa Bureau of Customs. That's the policy dapat sinusunod. Kasi kung susundin yan, walang mga kalusot. Kaya ang tanong ko sa iyo, kung nasusunod ng tamang policy, bakit nga marami nagkalat ng mga fake brands diyan sa merkado, Mr. Commissioner? Yung mga Louis Vuitton, sabi ko sa iyo, may Class A, Class B, sinturon, mga Hermes, lahat ng klaseng sapatos, ng mga fake, nandiyan nagkalat. O, saan ang galing yan? Dalawa lang yan. It's either nalusutan kayo, mamili na lang po kayo, Mr. Commissioner, nalusutan kayo, or yan ay nahuli ninyo. In fairness, nahuli ninyo. Kaya lang, meron sa inyong loko-loko, imbis na i-condemn, nahuli nyo tapos naka-schedule procedure, pero imbis na dumiretso sa condemnation facility at yung process na sinasabi nyo, nandyan lahat testigo at susunugin, nakabantay, pero imbis na mangyari yon, ipinalabas. Your Honor, in my time as commissioner, I am doing my best to make sure that all condemnation procedures are being conducted properly. So I require the presence of all concerned agencies, and if it's a counterfeit goods, the brand owner or represented by brand owner. Yes, Mr. Now- Commissioner. Sana po, Mr. Commissioner, tuwing meron pong nahuli, halimbawa, 25 containers na mga misdeclared, mga fake branded items. Dapat na audit nyo yan, 25 yan. Kaya kapag yan ay dinala sa condemnation facility, dapat 25 pa rin yung container, yung sinasabi ko. At kung gusto nyo po, magbabantay kayo, siguraduhin nyo na talagang sinusunog. Tama. We will do that, Your Honor. Thank you, Mr. Commissioner. Thank you. Alam niyo po, Mr. Commissioner, magandang nangyari, again, kinoment ko kayo dahil tumaas yung silingid ninyo, every now and then, kayo po ay nakahuli pag nakalabas na. You cannot stop smuggling sa pagputi ng uwak. The only way we can stop smuggling kung maglinis kayo ng mga tao nyo dyan sa BOC. Paano po nagpo-prosper ang smuggling? Paano naging talamak ang smuggling? Because yung mga smuggler, may mga kasabwat o dili kaya mga partners mismo na mga empleyado nyo sa Bureau of Customs. Would you believe me or not?
It is possible, Your Honor. Thank you. Yes, it's possible. So, use your intelligence funds para alamin kung sino-sino itong partner ng mga smugglers na mga matataas na opisyal ninyo dyan sa Bureau of Customs. Partners po sila, hindi po yung kasabwat lang. Partners, meaning invested sila doon sa negosyong yun. Pero nakatago sa ibang pangalan. Siyempre, example, si Aaron. Kailan mo siguro si Aaron, number 1 smuggler dyan sa Bureau. Meron siyang kasabwat o meron siyang kapartner dyan na mataas na opisyal sa isang pier dyan. Diba? So, siguro si Aaron. Diba? Then, find out kung sino-sino po ng mga opisyalis sa Bureau of Customs na partner po sa mga brokerage. Yun lang po siguro assignment ko sa inyo. I will do that, Your Honor. Okay. And then, di ba last hearing, nag-request po ako sa inyo na bigyan niyo po ako ng list ng mga new consignee. Kasi para sa kalaman ng lahat, ito po yung sistema doon sa pagkukuha ng consignee. Yung consignee, yung may-ari ng kargamento, tama ho ba? Nakapangalan ng kargamento. Dapat, bago ka magkaroon, mabigyan ng lisensya para maging consignee, magpapakita ka ng bank account. Tama? Sapat na amount na meron kang kakayahan na mag-import ng mga goods na gusto ipapasok. And then pangalawa, meron ka dapat income tax. Tama? Ang request ko sa inyo, from now on, baguhin nyo na po yung sistema ninyo na show money and then 1 year income tax galing sa bayar. Dapat at least 5 years. Makikita na talagang 5 years siya, nagbabayad ng tax, at may kakayahan na nga talaga siyang magparating ng mga kargamento at siya nagbabayad ng tax. 5 years. Number 2, dapat wag yung one-time deposit lamang ng say 10 million. Kasi show money lang yon. Dapat at least 3 years man lang na deposit, withdrawal. Ang nangyari kasi ngayon, one time, big time na deposit, and then 1 year lang na ITR. And then lusot na bagong consignee. And then, Mr. Commissioner, yung mga bagong consignee, ilalagay ng mga smuggler sa pangalan ng kanilang mga kasambahay, sa pangalan ng kanilang mga kumpare, kumadre sa malalayong lugar, sa pangalan ng mga tambay kung saan sa ang kanto. Para kapag nahuli yung bagong consignee, ginagamit nila yung, pag gusto nila mag-smuggle, mag-misdeclare, gumagamit sila ng, yun, sinasabi kong consignee. Probably na baka itong si Season Tayaban, hindi nyo na makikita to, promise. Kasi, baka kasambahay ito ng tunay na smuggler. Baka ito ay magsasaka na ginamit lamang yung pangalan. Binigyan ng pera, binuksan ng bank account, nilagyan ng 10 million, binuksan ng, nagbayad sa BIR ng 1 year tax. Ginawa ng paraan. Diba? Marami dyan, Commissioner, kapag nahuli na po yung consignee, pag mga smuggled na mga items, hindi na natitrace. Dahil nga po doon sa sinabi ko, paano matrace ang isang tambay? Kung saan nang tumatambay yung kung saan pupunta, paano matrace yung mga kasambahay, mga driver sa probinsya? So, this time dapat, bago mabigyan ng permit o mapayagan ang isang consignee, maaprubahan ninyo, mabigyan ng accreditation, make sure na dumaan sa butas ng karayom. Now, lahat ng mga bagong consignee, paki-check nyo lang and give me a list of that and make sure na lahat yan ay dumadaan sa red lane. Of course, yung mga lumang consignee na paulit-ulit na nag-i-import, wala tayong hindi delikado yan. Wala akong nakikitang problema dyan, Commissioner. And you agree with me, right? Kasi nga, hindi na sisirain yung pangalan nila. They will not do anything na makakasira sa kanilang pangalan. So, ang ginagawa nila, itong mga smuggler, mag-open sila ng mga consignee na pinag-usapan natin ngayon. Para pag nahuli, hindi mo matitrace kung sino mo nasa pangalan doon. Tama? So, can you change that policy, sir? Yes, Your Honor. We will give you the list of new consignees. At the same time, we will consider all your suggestions to ensure that our accreditation process is effective, Your Honor. Okay. Sino itong Mark Wong?
Noel Taruk, Lea Angelica Castro. Sino po mga to? Uh, I will get the names, Your Honor, and we will check on the records, Your Honor. Who are these people? Ito pong okay, last na naman po. PDQ Logistics Incorporated. Kasi recently meron po, which maganda to move ng BIR. And kayo din natin sa Bureau of Customs, dapat buwisan na ito mga online shopping network, which I definitely agree. Pero nakatarget dapat kasi malalaki, wag na maliliit kasi bari-bari lang yun. Now, itong PDQ Logistics Incorporated, ito yung napapasok ng mga kargamento for Lazada and Shopee. Monitor niyo ba ito? I will check on the records, Your Honor. Sino po itong si Olivares? Sino po itong si Michael Ma? Sino po itong si Nina? Ito pong taga-facilitate ng mga smuggling ng PDQ. Okay lang na maging mura, abot kaya yung mga nabibili dyan sa mga shopping network, online shopping network. Okay lang yan, affordable. Pero naman dapat may kita din ng gobyerno. Di ba? Hindi yung, affordable sa lahat dahil sa smuggling. Gusto ko, affordable sa lahat na kumikita ng gobyerno. Kasi pangit naman kung itong PDQ, mag-smuggle naman murang items na affordable, halos hindi na nagbabayad sa taxes. O walang binabayad na taxes. Ang binabayaran lang, customs, and then, malaking tipid nila. Tama? So, tingnan niyo po kung sino itong si Michael, si Nina, si, ano ba to? Olivares. Yun lang po muna. Yes, Your Honor. Madam President, maraming salamat. And Mr. Sponsor, thank you. And Thank you. Senator Tulfo. May I just put into the record, Mr. President, that this representation, in fact, a lot of our colleagues are interested in the questions raised by our distinguished colleague. Also wanted to get information as to how we can help if there's a need to do anything when it comes to legislation, etc. Because, Madam President, it's alarming to note that there are processes and systems which are supposed to be working in place na masyadong napapakialaman din ng kahit na computerized pala, kahit na may ganon, tama yan, garbage in, garbage out. So we just wanted to get a report, also a copy of the report that will be submitted to the distinguished senator's office.